Sa gitna ng pagdagsa ng mga nais kumandidato para sa 2025 national at local elections, ang Commission on Elections inanunsyo na may pagbabago sa kontrata nila para sa gagamiting fast-track system provider ng Pilipinas sa halalan. Umalis na kasi sa kontrata ng COMELEC at Miro Systems Company Limited ang isa sa partner ng Miro na St. Timothy Construction Corporation. Ito ang local partner o nagbigay ng financial support sa Miro sa Pilipinas. Ang dahilan naman ng kanilang pag-withdraw, conflict of interest. May connection kasi ang St. Timothy sa ilang tatakbo bilang nominee ng isang party list at meron din sa local elections. Kaya napilitan ng COMELEC na papiliin sila kung ititigil ang pagtakbo sa halalan o aalis ba sa kontrata. Two choices only, and we convey that message. One, that particular partner will have to withdraw from the joint venture. Or number two, we might be compelled to, in the interest of ensuring a clean, orderly, and honest election, we will be compelled to disqualify certain candidates because we honestly believe that that will be what we call as conflict of interest. Sabi naman ng COMELEC, ginawa nila ito upang masiguro na malinis at walang bahid ng pagdududa ang taong bayan sa pagboto sa halalan. Mukhang hindi katanggap-tanggap na merong kaming kapartner, provider pa at that, natatakbo sa halalan sapagkat mako-compromise yung integrity ng ating halalan. Sapagkat sa aming palagay, pabor din yun sa kanila. Kung matalo, o di okay lang. Paano kung manalo? Hindi ang sasabihin, baka minaniubra ang halalan. Ayaw natin magkaroon ng ganun duda ang sambayanan. Tiniyak naman ng COMELEC, walang epekto ito sa eleksyon, lalo na sa mga gagamiting makina mula sa Miro. Dahil ang St. Timothy, financial lang ang suporta sa kontrata at hindi naman kabilang sa tumulong sa pagbuo ng mga automated machines. Ito rin ang paniniguro ng Miro Systems Company Limited. Nagpasalamat pa sila sa pagiging tapat ng St. Timothy at sinabing tuloy pa rin ang kumpiyansa nila na magagampanan ng kontrata sa COMELEC dahil may dalawa pa namang local partners sa Pilipinas na Integrated Computer Systems at Centerpoint Solutions. Samantala, ayon naman sa COMELEC, sa tala nila, sa 3 araw ng filing ng COC, napansin nilang naging bahagyang matumal ang mga naghahain ng kandidatura. Dahil mula sa party list hanggang sa miyembro ng Kongreso at sa lokal na posisyon, halos kalahati pa lang ang bilang ng naghain ng COC at CONA kumpara sa bakanting pwesto na pagbobotohan sa 2025 elections. Pinakamarami naman ang naghain para sa pagkasenador na out of 12 seats, 39 na ang nag-file ng COC. Sa kabuuan, sa nagdaang 3 araw, nasa 9,120 ang naghain ng kanilang COC at CONA mula sa 18,280 na pagbobotohang posisyon sa eleksyon. Inaasahang madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw dahil posible umanong nagpapakiramdaman pa lang ang mga kakandidato noong mga nagdaang araw. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.